sa batas, wala tayong mawala. Hello mga ka-CIA! Andito ulit tayo sa ating Attorney Yes or No. Maritim, ano ang mga tanong na meron kayo para sa amin? So yun, hi Attorney Mikey, Attorney Ben, and Attorney Sari. So first question po ang nagpapatanong ay isang babae, isang private employee po siya ng high-profile law firm. So ang question niya is, makatarungan ba na tinanggal ako ng ganun-ganun lang dahil hindi siya pumasok ng Sunday? So ganito po yung context. Nagkaroon siya ng rule sa sarili niya na parang hindi ako papasok ng Sunday dahil nakaka-stress mag-work from Monday to Saturday. So syempre nakakapagod nga naman. So parang sabi niya, at all cost, hindi ako papasok ng Sunday. So may pagkakataon na tinawagan sila ng boss nila na you need to report to work dahil may nasirang pipe sa office, so nagbabaha. Yung mga importanteng documents kailangan natin i-save, sabi niya ganyan. So parang sabi niya, nagmatigas siya, parang ayoko nga mag-work, papapasukin niyo ako, paid ba yan? Kahit triple pay to, double pay, di ako papasok. So ganito po nangyari, Monday, pumasok siya. Ang linis ng desk niya. So naisip niya, dahil baka nagbaha lang or dahil nga may nasirang pipe, baka nilipat yung gamit niya or tinabi para wag mabasa. Na nagtanong siya sa admin, sinabi daw sa kanya na, ano inalis ka na kaya tinanggal na po yung mga gamit mo kasi hindi ka pumasok kahapon. So parang syempre siya, gulat na gulat siya, parang ganun lang ba yun? Tatanggalin ako? So tama po ba yun? Yes or no? Ang sagot ay no. Hindi tama na bigla na lang siyang tinanggal sa trabaho. Pero based sa kwento mo, ang masasabi ko lang, sana all may rule na bawal mag-work ng Sunday. Sarili. No? Kahit bumabaha na yung kumpanya, push pa rin siya dun sa rule niya. Pero ayon sa batas kasi natin, sa totoo, pwede talaga siyang papasukin ng weekend. Kasi under the labor code, lalo na kapag may emergency situation or any special circumstance na kailangan ng presensya mo doon para ma-prevent yung any loss or damage doon sa kumpanya mo, pwede ka talaga papasukin. Ang problema lang doon sa tanong or sa case na shinare mo sa amin, hindi siya nabigyan ng due process of law. Kasi under the labor code, kailangan bigyan siya ng 2 notices and bigyan siya ng chance na makapag-explain. So yung first notice, pag binigay yun dun sa empleyado na yun, dapat nakalagay doon na, ito yung violation mo, hindi mo kasi ito ginawa, kaya anong rason mo dyan? So yung second doon is hearing, pwedeng ipatawag siya sa kumpanya or bigyan lang siya ng pagkakataon na kahit isulat niya yung explanation niya dun sa pinapatang sa kanya na mali niyang ginawa. And yung pangalawang notice, dito na nakasaad kung ano bang naging desisyon ng kumpanya. Tatanggalin na ba siya? Isususpend ba siya? So yun, kaya ang sagot dun sa tanong mo ay, no, hindi pwedeng basta ka lang tanggalin. Okay, thank you po. And yung next question, same din. Employee din po siya. Ito naman, medyo bago pa lang sa company. Wala pang 6 months. At ang question niya, kung pwede ko bang i-complain yung boss ko dahil sobra siyang magmando sa akin, I am verbally abuse, parang tama ba to? Bago pa lang ako. So, yun po yung question niya. So, ito naman po yung context nun. Ang dami daw pinapagawa sa kanya. Parang kahit tingin niya, hindi ko na scope tong trabaho to. Bakit inuutos mo sa akin? I didn't sign for this. Sabi niya ganyan. So, parang gusto niya i-complain yung boss niya and sa HR. Pero tama po ba yun na kahit hindi pa naman regular, di ba, pag 6 months po, parang gagawa agad siya ng ganung move? Kung tama yun, kung naisip niya na i-complain agad yung boss niya sa HR. Yes or no? Ang sagot sa iyong katanungan ay yes. So kahit wala pang 6 months yung empleyado at babago pa lang siya sa kumpanya, may karapatan siyang magreklamo sa HR or sa DOLE regional offices or pwede rin sa NLRC kapag nakakaranas siya ng harsh working conditions. Under our labor code, ang employees are entitled to just and humane working conditions. So kapag hindi ito na-provide ng employer, pwedeng magreklamo ang empleyado kahit hindi pa siya nakakaabot ng 6 months. Oh, okay po. Thank you. Ako naman po may katanungan. Attorney, meron po kasi ako nakong tanong. Pinapatanong po nung nanay na may asawang OFW kung pwede daw niyang ireklamo yung asawa niya sa OWA. Kasi ganito po yan. May asawa po siyang tiga-Europe. Ngayon po, kasal po sila, may 3 po silang anak. And then po, nagpapadala po yung lalaki ng 20,000 buwan-buwan. Ngayon, after 2 years, natigil ito kasi nga, sabi ng lalaki, hindi daw siya makaipon. Nalaman nung nanay na may kabit yung asawa niya, kaya pinapatanong niya sa atin kung pwede niya po itong ireklamo sa OWA. Yes or no?
So yes, pwede niyang idulog ang kanyang concern sa OWA dahil ang OWA ang ating Overseas Workers Welfare Administration at sila ang inaatasan ng ating batas na pwedeng dulugan ng lahat ng concerns ng ating mga overseas Filipino workers. So lahat ng ating bansa ay mayroong OWA at sila ang primary na pwedeng lapitan ng ating mga OFW dahil nandoon sila sa mismong bansa na iyon. Pero dahil ang kanyang concern ay may kinalaman sa suporta, kinakailangan pa rin niyang mag-file ng kaso dito sa Pilipinas dahil ang support cases ay dapat na dito dinudulog sa ating korte dahil ang OWA ay administrative lamang. So wala silang power bilang korte na magdesisyon o na magpataw ng parusa o magbigay ng mga civil damages o kaya i-impose ang suporta. Thank you po, Attorney Sam. Thank you. At dahil Bonifacio Day ngayon, espesyal ang pagbisita ng team Cayetano in Action with Boy Abunda. Alam nyo ba na ang ama ni Andres Bonifacio ay taga-Taguig? Ngayong gabi, dito tayo magpapasaya. Lilibot ang maritim sa Taguig para maglaro ng Alan Pia Pick at mamimigay ng papremyo. Kaya kapag narinig ang katok, buksan ka agad ang pinto dahil good vibes at regalo ang dala nila. Tara sa Alan Pia Pick, Barangay Sugod Bahay. Mahal kong Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Kuya Alan, Tito Boy, Ate Pia, andito po tayo ngayon sa Barangay Hagonoy, Taguig City. Magbibigay tayo ng papremyo. Magkano ba ibibigay natin, nanay? 5,000 pesos. May kasamang regalo sa mga mananalo at sa matatalo ay 3,000 pesos. At may kasama ka pa rin regalo. Kaya huwag na natin patagalin pa, Richard. Let's go! Tara na, tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. Alan Pia Pick, 3,000 pesos. Alan Pia Pick. May 3,000 ka pa rin? Wow! Panalo pa rin! Alan Pia Pick, 3,000 pesos. and Alan Pia Pick, 5,000 pesos. And Alan Pia Pick, 3,000 pesos. At meron ka pa rin regalo. Magandang araw, Barangay Ligid Tipas ng Taguig City. Kaya naman, wag na natin patagalin to. Tara na! Let's go! And Alan Pia Pick, 5,000 pesos! And Alan Pia Pick, 5,000 pesos! And Alan Pia Pick, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Meron pa. regalo! Alan Pia Pick, 5,000 pesos! Alan Pia Pick, 5,000 pesos! At meron ka pang regalo. Ang team Cayetano in Action with Boy Abunda ay nagpapasalamat sa Barangay Hagonoy at Ligid Tipas sa siyudad ng Taguig na nagbukas ng kanilang mga pinto at nakipag Alan Pia Pick. Sa atin, ganyan ang mga Pinoy. Bukas puso, bukas palad, at laging handa sa anuman darating, lalong-lalo na kung ito ay saya at papremyo. Bago ako magpaalam, babatiin ko muna si Casto. Talagang parang second father ko yan. In fact, nasabihan ako ng tatay ko before, si Castolo bang yung tatay? So si Castolo talagang nag-aalaga sa akin. Nag-umpisa yan na hardinero, driver, tapos nag-aalaga ng buong pamilya na, happy birthday, Casto, we love you. Happy birthday! Anyway, so magpapaalam na tayo at ipapaalala ko ang laging sinasabi ng aming yumaong ama. Huwag magpaapi. Alamin ang batas. Dahil kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawala. See you next week. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda.